Nandito na ang isa na namang action horror thriller Tagalog movie recap natin na ang 28 Days Later. Ang pelikula na ito ay napalabas sa taong 2002 at malamang ay ika-enjoy niyong lahat panoorin mga Juan. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na Tagalog film recap at simulan na natin. Ang Cambridge Primate Research Center sa Great Britain ay pinag-eeksperimentuhan ang mga chimpanzee habang pinapanood sa mga ito ang mga video patungkol sa mga kaguluhan sa buong mundo. Ilang saglit ang isang grupo ng mga animal rights activist ay sinugod ang laboratorio upang pakawalan ang mga unggoy na pinag-eeksperimentuhan sa pasilidad. Subalit kahit pa sinabihan sila ng scientist na infected ng rage virus ang mga unggoy ay pinagpilitan pa rin ng grupo na pakawalan ang mga hayop hanggang sa inatake ng isa sa mga unggoy ang babaeng aktivista at kalaunan ay naging zombie ito. Dahil sa nangyari ay doon na nagsimula ang pagkalat ng virus sa buong Great Britain, makalipas ang 28 araw. Ang bicycle courier na si Jim ay nagising sa ospital matapos ang ilang araw na pagka-comatose niya. Ngunit pagbangon ni Jim ay napansin niyang wala siyang makitang tao sa paligid at naisipan ng lalaki na suotin ang patient uniform niya upang magmasid sa mga pasilidad ng ospital. Sinubukan ni Jim na gamitin ang mga telepono ngunit hindi gumagana ang mga ito pero nang nakita ng lalaki ang mga nagkalat na pagkain mula sa mga nawasak na vending machine ay agad na kinuha niya ang mga ito sa sahig. Paglabas ni Jim sa ospital ay nagtungo siya sa sentro ng London subalit napansin niyang tila nagkaroon ng malawakang kaguluhan sa buong syudad at wala rin siyang makitang ni isang tao sa buong paligid kahit sumigaw pa siya ng ilang beses. Maya-maya ay dinampot ni Jim ang mga nagkalat na pera sa daan at nakita niya sa isang dyaryo na pinalikas ang lahat ng mga tao mula sa syudad. Pagkatapos ay nakita ni Jim ang isang malaking bulletin board na may nakadikit na mga impormasyon patungkol sa mga nawawalang tao sa London. Hindi nagtagal ay naisipan ni Jim na pumasok sa kalapit na simbahan ngunit biglang tumambad sa kanya ang napakaraming labi ng mga tao. Nakakita si Jim roon ng ilang buhay na tao ngunit kakaiba ang kinikilos ng mga ito kaya't nagmasid na lang siya sa iba pang parte ng simbahan. Hanggang sa nakasalubong ni Jim ang pari, subalit dahil aatakihin siya nito ay nahampas niya ito sa ulo. Pagkatapos ay tumakbo si Jim sa mga lansangan ng London at biglang hinabol siya ng napakaraming infected pero ang mga survivor na sina Mark at Selina ay pinagbabato ang mga zombie ng mga Molotov cocktail. Kalaunan ay pinasabog ni Mark ang kalapit na gas station upang hindi na sila mahabol ng mga zombie na kinasabog rin ng iba pang gusali sa paligid. Ilang saglit ay sinama ni Selina si Jim sa hideout nila sa isang abandonadong candy shop at pinakilala ng lalaki ang sarili sa dalawa. Ang huling naaalala raw ni Jim ay nagbibisikleta siya sa kalsada bilang courier nang biglang nabangga siya ng isang kotse at kanina lang ay nagising siya sa ospital. Pinaliwanag naman ni Mark at Selina na nagsimula ang impeksyon sa mga maliliit na village ng bansa hanggang sa biglang kumalat na rin ang rage virus sa buong London. Nabalitaan nila na kumalat rin ang virus sa iba pang bansa ngunit nang sinimula ng gobyerno na ilikas ang mga tao sa London ay huli na ang lahat. Ngayon ay wala nang namamahalang gobyerno o mga pulis sa lugar. Ilang saglit ay naisipan ni Jim na puntahan ang mga magulang niya sa bahay nila ngunit nasabi ni Selina na malaki ang posibilidad na patay na sila. Pero si Mark ay nasabing sasamahan nila si Jim na puntahan ang magulang niya bukas ng umaga dahil yun ang oras na ligtas sila mula sa mga infected. Kinaumagahan ay agad na sinimulan ng tatlong maglakad papuntang Deptford kung nasaan ang bahay ni Jim subalit pagpasok ng lalaki sa loob ay laking gulat niya na makitang wala ng buhay ang mga magulang niya dahil in-overdose nila ang mga sarili sa gamot. Mula sa litrato na hawak ng ina ni Jim ay nabasa niya ang mensahe nito para sa kanya at labis na napaluha siya. Nasabi naman ni Mark at Selina na mas maigi nang namatay ng mapayapa ang mga magulang ni Jim kumpara sa mga kaanak nila na namatay dahil sa pandemya ng virus. Pagkatapos ay napagdesisyonan ng tatlo na doon na sila magpagabi. Maya-maya ay habang natutulog sina Selina ay naisipan ni Jim na panoorin ang video recording nila ng mga magulang niya. Ngunit dahil sa liwanag ng TV sa bahay ay mabilis na sinugod si Jim ng mga kapitbahay nilang naging mga zombie pero sina Selina at Mark ay agad na pinigilan at tinapos ang mga ito. Subalit dahil nakalmot si Mark ng infected ay hindi nagdalawang isip si Selina na tapusin rin ang kaibigan niya.
Matapos makumpirma ng babae na hindi nakagat ng zombie si Jim o napunta sa bibig niya ang dugo ng infected ay sinabihan niya ang lalaki na magpalit ng kasuotan bago sila umalis ng bahay. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kalaunan ay habang naglalakad sa labas ay nasabi ni Selena kay Jim na kahit sino pang makita nilang maging infected ay kailangan nila silang tapusin agad dahil ang virus ay mabilis na umeepekto sa katawan nila. Hindi nagtagal ay napansin ni Jim ang ilaw sa gitna ng isang condominium at naisipan nilang puntahan ang gusali. Ngunit nang nagpahinga sina Jim sa pag-akyat sa hagdan ng building ay napansin nilang sinugod sila roon ng mga zombie. Pero pagtakbo ng dalawa ay nakasalubong nila ang survivor rin na si Frank at magaling na kinalaban nito ang dalawang infected bago niya pinapasok sina Jim sa condo unit nila. Nakilala ni na Jim ang babaeng anak ni Frank na si Hannah at masayang uminom sila ng espesyal na alak bilang selebrasyon dahil labis na natutuwa si Frank na nagkaroon sila ng mga bisita. Maya-maya ay inahit ni Jim ang bigotit balbas niya at sinabi sa kanya ni Frank na doon na sila magpagabi. Pagkatapos ay nasabi ni Jim kay Selena na sa tingin niya ay mabubuting tao sina Frank at nagpasalamat siya sa babae dahil kung hindi sa kanya ay malamang ay patay na siya. Sa sunod na araw ay pinunta ni Frank si Jim sa rooftop ng gusali kung nasaan ang napakaraming mga batya nila na ang mga ginagamit ng mag-ama upang makapagkolekta ng tubig mula sa ulan. Ilang saglit ay pinarinig ni Frank sa dalawa ang na-record niyang radio broadcast ng isang grupo ng mga militar na hinihikayat ang mga survivor na magtungo sa 42nd blockade sa Manchester upang mabigyan sila ng proteksyon at nasabi pa ng sundalo sa radyo na mayroon silang lunas sa impeksyon. Pagkatapos ay hinikayat ni Frank sina Selena na sumama sa kanila papunta sa blockade dahil posibleng hindi marating ng mag-ama ang lugar ng silang dalawa lang. Ngunit nasabi ni Selena na posibleng patay na ang mga sundalo na nag-broadcast sa radyo at malaking kasinungalingan na may lunas ang mga ito sa virus. Si Hannah naman ay nasabing kailangan nilang subukan na puntahan ang lugar at maaaring maprotektahan pa sila ng mga sundalo mula sa mga infected. Maya-maya ay sumang-ayon na sina Selena at Jim sa mag-ama at sakay ng kotse ni Frank ay agad na sinimulan nilang bumiyahe papuntang Manchester. Hindi nagtagal ay dumaan sina Frank sa isang madilim na tunnel at nang pinilit ng lalaki na idaan ang kotse niya sa mga labi ng mga infected sa kalsada ay biglang na-flat ang isang gulong ng sasakyan. Subalit nang papalitan ng mag-ama ang gulong ay biglang nagtakbuhan sa kalsada ang napakaraming daga. Napansin naman ni Selena na nagtatakbuhan pala ang mga daga dahil papunta sa kanila ang malaking grupo ng mga zombie kaya't pinagtulungan ng apat na palitan ang gulong ng kotse bago sila maabutan ng mga infected. Maya-maya ay huminto ang grupo sa isang abandonadong supermarket upang kumuha roon ng maraming supply nila ng mga pagkain na labis na kina-enjoy ng grupo. Kalaunan ay nakalampas na sina Frank sa London at nakakita sila ng isang oil truck sa tabing kalsada. Habang kumukuha si Frank ng gas sa truck para sa kotse nila ay naisipan ni Jim na magmasid sa kalapit na diner at nakakita siya roon ng ilang labi ng mga tao. Nang inatake si Jim ng isang batang zombie ay pinalo niya ito ng baseball bat sa ulo. Paglabas ni Jim sa diner ay nagpatuloy ang apat na bumiyahe papuntang Manchester at pagdating nila sa isang wasak na kastilyo ay doon nila naisipang magpahinga at kumain. Ilang saglit ay nasabi ni Selena kay Jim na narealize niyang mali ang paniniwala niyang sapat na ang manatiling buhay dahil kailangan rin nilang ma-enjoy ang buhay nila at biglang hinalikan ng babae si Jim sa pisngi. Kalaunan ay nakakita ang grupo ng isang pamilya ng mga kabayo sa di kalayuan. Pagsapit ng gabi ay napagdesisyonan ng grupo na sa wasak na kastilyo na sila matulog pero dahil hindi makatulog sina Jim at Hannah ay binigyan sila ni Selena ng mga sleeping pills na natabi niya dahil isa pala siyang chemist. Subalit maya-maya ay binangungot si Jim na nag-iisa na lang siya sa lugar na ang pinakakinakatakutan niya pero agad na ginising siya ni Frank. Kinaumagahan ay agad na pinagpatuloy ni na Frank ang pagbiyahe nila at hindi nagtagal ay narating na nila ang Manchester na nawasak na. Pagpunta ng grupo sa 42nd blockade ay nadatnan nila ang lugar na wasak na rin at wala silang makitang ni isang sundalo sa paligid na labis na kinadismaya ni Frank dahil napakalayo ng nabiyahe nila makapunta lang roon. Kalaunan ay biglang nag-ingay ang isang uwak at inis na pinaalis ito ni Frank subalit biglang natuluan ang mata niya ng dugo ng infected na bangkay. Nilapitan ni Hannah ang ama pero galit na pinalayo ni Frank ang dalagita sa kanya at agad na napansin ni Selena na infected na ang lalaki. Pero bago pa tapusin ni Jim si Frank ay nakarating na sa lugar ang mga sundalo at mabilis na pinagbabaril ng mga ito si Frank. Maya-maya habang labis na nalulungkot ang tatlo sa sinapit ni Frank ay dinala sila ng mga sundalo sa base nila sa isang tagong mansyon at doon nakaharap ni na Jim si Major Henry West. Agad na naligo si na Jim sa mansyon at ilang saglit ay nasabi sa kanya ni Selena na nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa at labis na naaawa pa siya kay Hannah dahil sa pagkamatay ng ama nito.
Upang mapakalma naman si Selena ay hinalikan ni Jim ang babae ngunit inis na umalis ito ng silid. Kalaunan ay pinakilala ni Major West kay Jim ang cook nilang si Jones at ang infected na sundalo nilang si Mailer na kinulong nila sa mansyon upang pag-aralan at upang malaman nila kung gaano katagal makakasurvive ang isang infected ng walang kinakain. Dagdag pa ni West na mula sa paraan na yun ay makakasurvive sila laban sa impeksyon at yun ang tinutukoy niyang lunas nila sa virus. Pagkatapos ay habang nililibot ng Major si Jim ay pinaliwanag niya na ang plano nila ay itaguyod muli ang sibilisasyon ng sangkatauhan. Pagsapit ng gabi ay masayang kumain ang mga sundalo na kasama ang tatlo sa hapagkainan nila. Kalaunan ay biglang natigil ang pagkain ni na Major West nang sumugod ang ilang mga zombie sa base nila at ang mga sundalo ay agad na pinagbabaril ang mga ito. Pero sa patuloy na pagbaril ng mga tauhan ni Major West sa mga infected ay nagtagumpay silang mapabagsak ang mga ito at mapigilan na makapasok sa mansyon. Ngunit pagbalik sa mansyon ay puwersahang inakit si Selena ng sundalong si Mitchell at agad na pinigilan ito ni Sergeant Farrell. Si Major West naman ay inis na sinabihan ang lahat na tanggalin ang mga labi ng mga zombie sa harap ng mansyon nila. Pagkatapos ay pinasok ni West si Jim sa opisina niya upang aminin sa kanya na pinangakuan raw ng Major ang mga sundalo niya ng mga kababaihan upang mataguyod muli nila ang sibilisasyon ng sangkatauhan sa hinaharap. Pero si Jim ay nagmadaling sinabihan sina Selena at Hannah na kailangan nilang umalis sa mansyon. Subalit biglang pinigilan ng tatlo ng mga sundalo at si Sergeant Farrell na sinubukan na tulungan sina Jim na makatakas ay tinugis ng mga tauhan ng Major. Dahil tumanggi si Jim na sumang-ayon sa plano nila kina Selena ay kinulong siya sa likod ng mansyon na kasama si Farrell. Nasabi naman sa kanya ng Sergeant na malaki ang posibilidad na hindi kumalat sa buong mundo ang impeksyon at habang isinasailalim sa quarantine ang buong Great Britain ay namumuhay ng normal ang ibang mga bansa. Kinaumagahan ay upang tapusin sina Farrell at Jim ay pinunta sila ni na Mitchell at Jones sa labas ng mansyon kung saan nila tinambak ang mga labi ng mga infected. Pero nang sabay na binaril ng dalawa si Farrell ay kamuntikan ng matamaan si Mitchell ng bala ni Jones na labis na kinagalit niya rito at si Jim ay ginamit ang pagkakataon na yon upang makapagtago sa mga bangkay. Nang hinanap ng dalawang sundalo si Jim ay agad na tumakbo siya sa kakahuyan at nakita niya ang isang eroplano sa himpapawid na katunayang totoo ang teorya ni Farrell na namumuhay ng normal ang mga tao sa ibang bansa. Maya-maya ay sinabihan ni Major West ang mga sundalo niya na puwersahang pagsuotin sina Selena ng mga kasuotan ng babaeng dating naninirahan sa mansyon upang maging presentable sila. Pero matapang na sinabihan ni Selena ang mga sundalo na hindi silang dalawa magpapalit ng mga kasuotan kung hindi sila aalis ng silid na ginawa nga ng mga ito. Pag-alis ng mga sundalo ay papainumin ni Selena si Hannah ng sleeping pills ngunit mabilis na napigilan siya ng isang sundalo. Pero si Jim ay pinatunog ang alarm ng abandonadong blockade at sina Major West at ang sundalong si Davis ay pinuntahan ng lugar upang mag-imbestiga habang ang iba ay nagbantay kina Selena na nakasuot na ng mga pulang dress. Kalaunan habang naglilibot si Davis sa blockade ay mabilis na tinapos ito ni Jim at maya-maya pagbalik ni West sa truck ay nakita niya sa loob ang labi ng sundalo. Pagkatapos ay napansin ng Major na winasak ni Jim ang mga wire ng sasakyan at nang sinugod siya ng mga zombie ay agad na pinagbabaril niya ang mga ito bago tumakbo pabalik ng base nila. Ilang saglit pagbalik ni Jim sa mansyon ay pinakawalan niya si Mailer mula sa gapos nito at agad na inatake ng infected ang isang sundalo na nagbabantay kina Selena. Nang tumakbo ang dalawa ay naharang sila sa daan ng iba pang mga sundalo pero si Hannah ay nagawang makatakbo mula sa kanila. Samantala si Mailer kasama ang na-infect niyang sundalo ay inatake ang isa pang sundalo habang si Jim ay mabilis na sinaksak si Jones sa tiyan nang pumasok siya sa mansyon. Pagkatapos ay nakita ni Jim sa isang silid ang sundalong sugatan na wala ng bala at hinayaan niya itong atakihin ng mga infected na sundalo. Samantala pagbalik ng Major sa mansyon ay nakita niya si Jones na nakahandusay na sa sahig. Kalaunan nang pumasok ang isang infected na sundalo sa silid kung nasaan si Hannah ay agad na nagtago siya sa likod ng malaking salamin hanggang sa umalis na roon ang zombie. Maya-maya ay nakita ni Jim si Selena sa hallway na ginawang hostage ni Mitchell pero nang gagahasain na ng sundalo ang babae ay mabilis na inatake ng bida ang kalaban hanggang sa walang awang natapos niya ito. Pagkatapos ay nagkahalikan ang dalawa pero hindi nagtagal ay nakita sila ni Hannah sa daan at napalo ng dalagita ang ulo ni Jim dahil pinagkamalan siya nitong infected. Subalit pagbalik ng tatlo sa kotse ay nandoon na pala si West at agad na binaril nito si Jim. Pero si Mailer ay inatake ang Major mula sa loob ng sasakyan at dinala siya nito sa loob ng mansyon habang ang tatlo ay sumakay na sa kotse at minaneho ito ni Hannah palayo ng lugar. Makalipas ang 28 araw, makikita ang ilang mga infected na nagsisimula ng mamatay dahil sa labis na kagutuman.
Habang si Jim ay nagising sa isang bahay sa Cumbria matapos niyang makarecover mula sa tama ng bala sa katawan at nakita niya si Selena na nagtatahi ng malaking tela, ilang saglit ay sinabihan sila ni Hannah na paparating na sa lugar ang isang European surveillance jet at nagmadaling nilatag ng tatlo sa labas ang mga tela na may mensaheng hello upang makita ito ng mga militar sa aircraft. Labis na kinatuwa naman ni Selena na sa wakas ay napansin sila ng mga militar ng Europa. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga huwan!